Mommy! Ako nga pala si Prax. Baka walang may nakakilala sa inyo sa akin. Mama ko of 2 kids, a wife, and also a content creator. I usually post yung content ko sa TikTok, Facebook, Instagram. Mga short form kasi sila. And matagal ko nang iniisip, gusto kong mag-vlog, as in yung long form. Para marami kasi akong gustong i-share na kwento, mga lessons or reflections about life na hindi siya ma-encapsulate. Hindi siya magkasya dun sa 1 minute or 30-second video. Kasi ako, naisip ko, galing kasi ako dun sa derma ko nung isang araw. And yung derma ko na yun, nakakatuwa kasi nagkwento siya ng story niya. Ako kasi, look up to ko siya. Parang 50s na siya, very successful na siya, yung family niya. And as a woman na may 3 kids, parang sabi ko, wow, paano niya napagsabay yung career niya? May clinics siya, ang dami niyang mga patients. So, nagkwento siya sa akin na, 2025. Back in 2003, dun siya nag-start ng career niya. And then kung ma-realize na, ngayon nakatira siya sa malaking bahay. Pero nag-start siya where? Nag-start siya sa isang maliit na clinic at tumira siya sa taas ng clinic na yun. And pag titignan mo, ang ganda ng kwento kasi hindi ko malalaman yun kung hindi siya nag-open up sa akin. Ang tagal namin nagkwento, parang 30 minutes or almost 1 hour yung consultation ko. 5 minutes lang ata niya binigay yung gamot ko, di ba? Ako, nanonood ako ng mga idol ko, mga vloggers, businessmen, women, entrepreneurs, nakikita ko yung success story. Pero alam mo, na-enjoy ko talaga pag nakikinig ako ng mga podcast or mga vlog nila ng long form, dun ko nakikita, may pinanggalingan din sila and ito yung lessons na pwede kong matutunan para ma-achieve ko rin yon. So ito, mag-share din ako ng mga videos namin as a family, mga day-to-day na nangyayari, unedited clips. Baka matuwa kayo. Papatanggal umay sa mukha ko. Hi, YouTube! Alam mo ni YouTube? Sabi ni madam mo. Ano? Ano? Tatanggalin na daw yung pantypos. Ay. Ha? Paano naman? Paano? Hindi na sinabi paano daw tinanong. Baka masaktan si Titos. Hindi maawi si Titos nun. Siyempre, maaawit siya. So pag kinagat kinita ito, anong gagawin mo? Home and kids. Sasabihin mo kay madam? Sabihin, mag-bite roon siya. Oo nga, pero sasabihin mo ba kay madam na kinagat ka niya? Tapos, pag itatanggalin niya na yung ngipin ni Titus, anong gagawin mo? Paano na naman matatanggal? O kunwari tatanggalin na niya, ano sasabihin mo sa kanya? Paano naman natatanggalin? Ayan yung concerns niya. Oo. Siguro meron siyang plies. Kus, gusto mo ba yung may namamala sa bahay? Wala. Wala. Gusto mo nag-uusap, di ba? Tsaka sinasabi. Bakit natatanggalin yung ngipin mo? Ay! Kaya tanggalin niya. Kunwari yung papa, kaya tanggalin yung ngipin. Kung hinila niya. Tsaka tudugo talaga yung bungangam. Paano naman mahihila? Yung ibang mga bata, hinihila talaga yung mga ngipin pag sira. Pag naging black, pag di ka nag-toothbrush. Kailan kayo uli nag-toothbrush? Kaya ano sinasabi ko? Toothbrush. Kailangan Gamit pala mag-toothbrush niya kayo. yung toothbrush ni Papa Nix kagabi. Ay. Lagi itong tinatanong sa'yo, Mami Prax, paano ka nagsimula sa content creation? So, nagsimula ako, kailan ba? Alam mo, may isang time, back 2 years ago, na may nagsabi lang sa amin, yung staff namin, ba't di daw ako mag-post sa TikTok? Kasi nag-start kami ng social media for our Airbnb business. So, sabi, ba't hindi daw ako mag-post sa TikTok? Simply because, gumagawa na ako ng content for myself. Pero ba't di ko daw i-post as yung life ko as a mom or yung kami as a family? Sabi ko, pwede nga kasi at that time, technically housewife ako and ang buong buhay ko nagre-revolve around taking care of the kids, spending time with them. So sabi ko, wala naman kasing interesting.
Araw-araw yun yung ginagawa, di ba? Gigising ka, maghahanda ka ng food, kakain kayo, maglalaro kayo, etc. hanggang matulog kayo. So, hindi try lang natin. So, sabi ko, sige, tulungan mo ako mag-edit. Shinare ko yung clip din sa staff namin, nag-edit siya. Pagka-edit niya, pagka-upload niya, the next day, viral video agad! May mga videos ka pang pinost before nun na hindi naman nag-viral. Oo, kasi ang pinupost ko that time is ako lang. Parang random stories lang siya. Or Parang nabuntis ka, mag-yoga ka. Mag-yoga ako, Pupuntahan nabuntis ka. ako. Tapos may Or COVID pa. may video kami ng Astika ni Papa Nix, di ba? Na nag-yoga kami, mga ginagawa namin, date. Pero hindi sila nag-click. Di nag-hit, walang nanood. Parang more on personal video sila. Pero itong video na to with the Marcos about buko juice, natapos yung buko juice. Pwede ba natin ipakita yung clip na yun? Meron Hindi ko lang meron ako dun sa TikTok feed. Millions of views agad. And sabi ko, may interesado pala. Kasi for me, sobrang normal. Sobrang normal lang niya. Wala namang kakaiba. And then, sinundan namin ang sinundan ng mga ibang videos. Baka may something interesting nga sa buhay namin. And that started our journey in content creation. So, ito next clip is our typical Sunday with our family. Ang Sunday kasi usually reserved for our families. Sa family ni Nico, my husband, and sa family ko. So, usually yan, lunch and dinner. Kakain kami together. So yan, pag Sunday, spend time kami with our family, kakain kami sa labas, and kaya namin mag-survive going out without kasambahay or yaya. Basta dala-dala namin yung pushcart namin kasi dito namin nilalagay lahat ng kailangan ng mga kids to eat independently. Independent? O basta, silang mag-isa on their own, di ba? So may high chair sila dyan. Minsan kasi other restaurants don't have high chair or minsan masyado maliit na. Meron silang sariling plato, kutsara, hindi makakalimutan yan, at tumbler. Ay naku mga mi, hack talaga magdala yung tumbler kasi pag nag-serve na ng baso dyan sa harap, asahan mo matatapon yan. Di ba ang hassle, nakakahiya pa, magkakalat tayo doon. So usually tumbler kami inom. Ililipat namin yung juice dyan o yung tubig, doon kami inom. Alam niyo mga mi, bata pa sila, pinag-usapan na ito namin ni Papa Nix na gusto namin silang kumain independently. Independence Day, gano'n. Marami kasing approach dyan sa pagkain, pero kami pinili namin na matuto silang kumain. Hindi namin sila sinubukan, hinabol para kumain, pero we found an approach na nagswak sa amin. 6 months old pa lang sila na mag-isa kumakain. Ang idea lang kasi is sabay-sabay kaming kumakain together. Iba-iba naman yung mga philosophies natin as mom. Walang tama, walang mali, pero ito lang yung nag-work sa amin. Ito naman, syempre, pagkatapos kumain, busog na busog, kailangan gumalaw ng mga bata. Sobrang daming energy. So, katabi nitong restaurant na isang Decathlon, naging playground na ng mga bata to. Enjoy kasi dito, pwede silang maglaro, itry yung mga tent, scooter, bike, name it, pwede nilang itry. So, good 20-30 minutes tayo dyan. Alam niyo ba mga mi, dito ko lang nalaman na pwede pala i-trade in yung mga equipment na binili nyo sa Decathlon for newer ones. Pwede, di ba, instead na nakatambak lang sa bahay, pwede nilang i-buy back, parang ganun. And then, pwede kang bumili ng bago na mas appropriate na sa age ng mga kids nyo. Kasi malaking problema talaga, di ba? Pag dumadami na yung mga gamit ng mga bata, tapos hindi na ginagamit, paano itatapon yan, i-dispose? So at least dito, nagkakaroon sila ng second life. Ano yung parang what makes you the happiest right now? Nung nag-work pa ako in my 20s, sa corporate ako noon, ang dream ko talaga is makapag-quit ng job ko at maging housewife. Di ba yun yung dream? Parang makahanap ka ng asawa na kaya siya na mag-work, sa bahay na lang ako. And, guess what? Di ako nakahanap ng asawang ganun, pero nag-ipon ako for Hindi ka nakahanap ng asawang ganon! Bakit? May pera ako, no? May pera ako para hindi magtrabaho. So, Totoo naman. let's get it straight. Nag-ipon ako for my dream of becoming a housewife. Siyempre, nakaka-stress naman yun. Umaasa ako dun sa asawa ko. Tapos ako, Wala kang pera, wala akong parang panggastos. ganon. Gets. At that time, nung nag-quit ako and nagpakasal tayo to clear things up,
May pera ka. Hindi ako humingi ng pera sa'yo. Dahil may True, pera ako. Kung gusto ko mag-coffee, gusto ko mag-shopping, mag-travel, may pera May pera akong ka. pambayad. Tama. Pero housewife ako. Siyempre, maraming kwento itong mga Mias in years. And hanggang ngayon, sabi ko, nung nagka-kids ako, sabi ko, alam mo, ang hirap maging housewife. Okay siya nung tayong dalawa lang. Pero in fairness, medyo nakaka-bored din pala siya. Pero nung magka-kids na kami, sobrang hirap maging housewife dahil yung work is 24/7. Mas matindi pa sa corporate. Kahit tulog ako, trabaho kong maging nanay. Mga housewives na mga mommies na nakakausap ko ngayon, hirap siya but at the same time, very thankful dahil nakasama ko ang mga kids. So ito, isa sa mga pinagpapasalamat ko is we're able to go to cafes. So itong cafe na to is one of our favorite cafes. Bago nilang branch to. Pero nagustuhan kasi namin yung ano nila, ano bang tawag dito? Ice cream, Japanese ice cream na may mochi. Yan yung favorite ko. Pero itong branch na to, meron silang bagong ice cream. May nilalagay na para siyang spaghetti, na, pero chestnut. Akala ko nga soba. Mukha soba eh. At saka amoy soba, pero chestnut siya. Chestnut siya na nilalagay sa toppings ng ice cream. Oh, parang gusto ko ulit. Pahingi nga, paki-deliver. Deliver, dito na yun. Ice cream kasi siya. Isa sa mga favorite namin ginagawa is mag-date as a family or with the kids. Yan sa mga cafe. So, nagka-cafe hopping kami. Dati, mas nagagawa akong one-on-one to with Marcos yung mga cafe dates namin nung siya pa lang. Pero ngayon na dalawa na sila ni Titus, mas mahirap siya, mas challenging, especially to get one-on-one dates. So usually, as a family kami pumupunta. Ay, miss ko tuloy. Alam mo, kailangan natin mag-schedule ng one-on-one dates with them pa rin. Totoo. Pati yung tayong dalawa, yung date natin. Oh, wala na rin schedule ba yun? Wala na. Sige, isingit na rin natin. Yung sa atin? Kayo, parang importante din yung sa asawa, no? Totoo. Ano? sige. Kailan ba tayo ulit nag-date? Ako naman. So itong last clip natin, isa sa mga normal na nangyayari pag kumakain na kami sa family. We make sure kasi as much as possible to spend time with them habang kumakain, kung breakfast yan, lunch, or dinner. Maganda nga, 3 times a day, diba? So nag-uusap kami usually 40 minutes kami kumakain, 1 hour. So ito yung time na nagbibiruan kami kasi si Papa Nix, favorite yan. Ha? Anong ngat-ngat? Sa ref. Nang alin? Kagabi. Hindi daga. Sinong daga? Ikaw. Daga ako? Bakit? Wala ka. Ano? Kumakain ka. Ano yun? Kumakain ka ng snack. Eat snack, Papa. Bawal mag-eat na snacks? Hindi pwede. Bakit? If I eat the Papa food. Kung mag-eat ako na kapag food, tapos mag-snacks ako sa gabi, pwede ba yun? Pwede. Bada. Hindi pwede. Hindi. Hindi pwede. Kasi umaga ka na kapag food eh. Kasi gabi na yun. Oo, gabi na yun. Hindi, kung nag-eat siya nakapag-food ng gabi. Nang gabi, pwede. Pero wag matagal. Hindi yung galing gabi hanggang madaling araw. Oo. Isa lang. Hindi ganon. Isa lang. Yung yung madaling araw. Tapos madaling araw. Ay, sus Maria! Parang ngayon. Yung kakain tayo. Mag-dessert. Ganon. Sesame. May bagong flavor. Ano yan? Chocolate hope yan. Pinili ni Mark. Kay Pulan? Inanto ka na ba? Mga ganun ka. Oo. Kanina pa. Sabi Sabi ko, kanina pang ganun. kumon. Pag umupo lang niya. Sabi ko, parang inantok ka. Inantok siya. Inantok siya. Ganita. Oo. Hindi ka nagnap? So mga me, that's a snippet of our week in a life. Kung anong nangyayari sa amin. Wala namang grand na nangyari sa amin ngayon or something big. Pero yun lang yung mga moments na tinake ko ng video kasi feeling ko ang gandang memories. Sa mga fellow stay-at-home moms ko, alam ko, mahirap siya kasi minsan iisip mo, pag sobrang tambak-tambak na kailangan gawin, pinaparusahan ba ako ng mundo? Tama ba tong winish ko? Ganito ba talaga ang magiging buhay ko for the next years of my life? Pinili ko ba talaga to? Pero pag tulog na sila, tahimik ng bahay, or kaya naman, nag-spend time muna sila sa lolo't lola nila. Isang araw pa lang maisip mo, ay miss ko na sila. Alam mo yun, ano ba? Parang maaraw, maulan, hindi mo alam ano yung feeling mo. Kaya ko rin alam mo, ginawa yung channel na yun is to be grateful na
nagagawa natin to with our kids. Kasi sabi nga nila, lilipas din to, lalaki din yung mga anak natin, magkakaroon sila ng sariling buhay. And it's a very good time for us to spend time with them while we are at home. Tagline ko lagi is, to make mommy life fun. To share, para i-remind sa ating mga nanay na may happiness or masaya maging mom. And there's always something to be grateful for. Sana'y nag-enjoy at may natutunan kayo sa ating chikahan today, mga mi. Comment down below kung may mga tanong kayo para masagot natin yung mga yan. And see you on the next episode. Bye!